Kapag magaling ka, kahit kaaway mo, kailangan ka. Ito ang naging kapalaran ni Panday Pira. Tinatawag din na Pandapira o Pandeng Pira at itinuturing bilang kauna-unahang Filipino canon maker. Isa siyang kapangpangang Muslim mula sa Apalit, Pampanga at tinatayang nabuhay noong 1488 hanggang 1576. Sa panahong bihira ang may kakayahang gumawa ng malalaking sandata na mukod-tangi siya sa paggawa ng mga kanyon. Bago pa tuluyang masakop ang Maynila ng mga Espanyol, nakalipat na siya at nakapagpatayo ng pandayan sa lungsod noong 1508. Nagsilbi siya sa ilalim ng pamumuno ng mga lokal na pinuno, kabilang si Raha Sulaiman. Ngunit noong 1570, nasakop ng mga Pwersang Kastila sa pamumuno ni Martin de Goiti ang Maynila. Sa nasamsam nilang mga dekalibring kanyon, napag-alaman na gawa ito ni Panday Pira. Matapos maitatag ng mga Espanyol ang kanilang pamumuno noong 1571, sinubukan ni Panday Pira na magbalik probinsya upang umiwas sa kolonyal na kaayusan. Nagtangka siyang magsimula ng simpleng buhay bilang tagapanday ng mga kagamitan sa pagsasaka sa Apalit. Pero dahil sa pambihirang galing niya, wala siyang choice. Ipinabalik siya ng mga kolonisador sa Maynila upang ipagpatuloy ang paggawa ng kanyon, this time para sa panig na ng Espanya. Nang pumanaw si Panday Pira noong 1576 sa edad na 88, nakita kung gaano siya kahirap palitan. Kinailangan pang magpadala ng Espanyol na cannon maker upang ipagpatuloy ang gawaing ito sa lungsod. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang pangalang Panday Pira, hindi lang sa mga aklat ng kasaysayan, kundi pati sa mga lugar na ipinangalan sa kanya, gaya ng isang kalsada dito sa Clark. Ano nga bang pwede nating maging aral sa buhay ni Panday Pira? Maaring hindi sa paggawa ng armas pero pwede natin i-relate sa anumang trabaho o skill natin. Pinatunayan niya na kapag bihira at mahusay ang skill mo, kahit sino ay kailangan ka. Masaklap lang na napilitan siyang gamitin ang galing niya para sa mga kolonisador, kahit nais na niyang umiwas. Sa modernong mundo, kapag patuloy mong pinapaganda at pinapahusay ang skills mo, magiging valuable ka sa kahit anong market. Ibig sabihin, ang dedikasyon at continuous learning ay pwedeng magbukas ng mas maraming opportunities at magbigay sa atin ng mas maliwanag at mas malakas na kinabukasan. Kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa ating kultura at kasaysayan, hit that like, thumbs up button at share mo ito sa mga tropa mong mahilig din sa ganitong klaseng content. Hanggang sa muli mga kasyudad, salamat sa pagtangkilik.